Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. So ngayon po ay may panibago tayong series. Abangan niyo po yung series po natin ngayon. Pero bago po yan, gusto ko lang batiin yung mga early risers. Umaga pa lang, alas 5 ng umaga kasama natin dito sa ating daily devotion. Maraming salamat po sa inyo. Nakikita ko po yung mga pangalan niyo sa comment section. Kaya na-appreciate ko po kayo. No? Maraming salamat po sa inyo. At nawa talagang naghahatid tayo ng tulong spiritual, no? Lumalago tayo sa ating buhay spiritual every time na nagde-devotion po tayo together. So, ito na po yung panibago nating series. Alam ko po marami po nag-aabang sa atin sa series na ito. Ang series po na ito, yung tema po natin ay Growing Deep. Yung paglago na palalim, no? Minsan kasi pag iniisip natin na malago, kahit sa halaman, no, pag sinabi mong malago, nakatingin tayo sa dahon. Ayan, parang ganyan, sa puno, nakatingin tayo sa dahon, nakatingin tayo sa mga sanga. Pag malayo yung nararating ng mga sanga, berdeng-berde yung mga dahon, sabi natin malago. Pero merong isang importanteng paglago, no, na hindi natin nakikita. Yun po ay yung paglago sa ilalim. Kaya po, growing deep. Hindi lang basta pa ganun kundi pa ilalim. Growing deep, being rooted. Yung talagang nag-uugat. Sa nag-uugat? Sa salita ng Diyos. Kumbaga, yung mga ugat talagang bumabaon. Nakakapit sa salita ng Diyos. Yan po yung growing deep. At nawa lahat po tayo ay lumago sa salita ng Diyos, yung palalim ng palalim. Kasabay nito yung paglalim natin sa ating pananampalataya. Alam niyo po yung mga puno na sobrang lago, talagang berdeng-berde, ang daming mga sanga. Minsan pag binayo ng bagyo, ng malakas na hangin, nabubuwal Gaya ng puno dito sa amin, ang laki-laki. Nung binayo ng hangin, ng malakas na bagyo, nabuwal. Tapos makita mo yung ugat niya, mababaw lang. Talagang umangat mula sa lupa. Pati yung lupa, yung ibabaw ng lupa, inangat niya. So, dito po sa series natin na ito, ang gusto po nating mangyari, hindi ho mababaw yung pagkakaunawa natin ng Biblia. Dapat lumalim. Hindi mababaw yung pagkakaunawa natin sa Diyos. Dapat lumalim din. Yan po ang magpapatibay sa ating buhay Kristiyano. So, yung unang talata po na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan po sa Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8. Sabi po rito, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit." So, yung isang tao daw na nagtitiwala sa Diyos, para daw siyang isang puno na yung kanyang ugat umaabot hanggang doon sa batisan o sa tubig. So, that sends its roots by the stream. Kaya kahit anong mangyari, hindi natatakot, walang takot kung magkaroon man ng matinding init, kung magkaroon man ng drought o yung tagtuyo, laging berde yung kanyang mga dahon. So, ito po yung isang puno na rooted, growing deep, na lumalim sa paglago. Sa Tagalog po, pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Napakaganda, no? Kasi noong mga panahon na yon, nung sinulat ni Jeremiah, ito na ang konteksto nito, yung mga Babylonians, talagang wawasakin na yung templo nila. Yung first temple nito na yun ni Solomon. Si Prophet Jeremiah kasi siya yung weeping prophet Talagang sinasabi niya, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. At merong impending judgment na paparating. Merong matinding sakuna, so to speak, silang dadanasin. Pero dito sa konteksto na to, makikita natin na ang isang matatag na tagasunod ng Panginoon, hindi mabubuwag kahit anong bagyo ang suungin. Sabi rito, mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito ay hindi manganganib.
Dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw, palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Napakaganda po, ano? So yung una po nating katuruan, we grow in our faith when our confidence is in God. Lalago po tayo sa ating pananampalataya kung ang ating confidence, ibig sabihin, umaasa lang talaga tayo sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa Kanya ng lubusan. Doon tayo lalago sa pananampalataya, no? Kapag pinapractice natin yung pananampalataya natin, we know who God is. Pero yung knowledge mo sa Diyos, kapag hindi na exercise yan, hindi mo na i-apply, mananatiling knowledge lang. Kaya minsan, maganda, masubukan mo rin. Sino ka ba talaga, Lord, sa buhay ko? At kapag dumanas ka ng problema, doon mo masusubukan kung sino si Lord sa buhay mo. Doon mo rin masusubukan yung sarili mo kung ikaw ay mananatiling matatag na nakakapit sa Panginoon. Sabi po sa talatang ito, mapalad ang isang tao na umaasa lamang sa Diyos at hindi natitinag yung kanyang pananampalataya sa Diyos. So para daw siyang isang puno. Yung puno na yan na nakatanim sa may tabi ng ilog na umaabot yung ugat doon sa tubig. At kahit anong pagsubok ang danasin, sa panahon nila yung Babylon, wawasakin yung kanilang bansa. Pero mananatili kang punong kahoy na hindi manganganib, dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Number 2 po, we grow in our faith when we exercise our faith. Yung pananampalataya po, kapag yan hindi mo in-exercise, hindi yan lalago. Parang ganito po yan Yung mga muscles natin, subukan mong wag gamitin yan. Mahiga ka lang. 40 days. Mahiga ka lang. Hindi mo gamitin, hindi mo i-flex. Ninipis po yan, yung mga muscles natin. Pero pag in-exercise mo ng in-exercise yan, ginamit mo ng ginamit yung muscles mo, lalaki yan. Magiging laman talaga yan, magiging solid. Ganun din po sa ating pananampalataya. Alam mo na ang Diyos ay tapat. Exercise mo yung faith mo sa Kanya, di ba? Tapat ka pala, Lord. Di magtitiwala ako sa iyo na ikaw ang Diyos na tapat. Lord, ang tindi ng problema ko ngayon. Walang-wala ako ngayon. Sabi ni Lord, siya yung provider. Exercise mo yung faith mo. Gamitin mo yung faith mo na, Lord, I know you are my provider. Please help me. Come to my rescue. Exercise mo yung faith mo. Habang ine-exercise mo yung faith mo, lalo kang lumalago. So, we grow in our faith when we exercise our faith. Number 3 po, we grow in our faith when we get daily nutrients from the Bible. Alam niyo po, maganda yung quotation na to Itong quotation na ito, itong particular text na ito, galing po ito sa Psalm 1 verse 2 and 3. Nakita niyo po yung kulay green na yan, kinulayan ko. Sabi dito, that person is like a tree, planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Parehong-parehong kay Jeremiah, no? Katulad ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa, na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Sino daw itong ganitong klaseng tao? Ito yung mga taong nagagalak, sumunod sa mga aral mula sa Panginoon. Ito yung mga taong araw-gabi ay kanyang nagbubulay sa salita ng Diyos. So, kung ang salita ng Diyos lagi nating binabasa, pinagbubulayan, diyan tayo nagro-root, nagte-take root, no? Diyan tayo lumalago, lumalalim yung pagkakanawa natin sa Biblia. Mas lalago po yung ating pananampalataya. Mas tatatag tayong mga Kristiyano. So we grow in our faith when we get daily nutrients from the Bible. Isipin niyo po, para tayong mga puno na yung ugat natin dapat umaabot dun sa tubig. At yung tubig po na yon, yun po yung salita ng Diyos. No? Yung salita ng Diyos, ito yung matabang lupa. Tapos merong batisan na talagang sumisip-sip ng nutrients. No? Nutrients sa lupa, nutrients doon sa tubig. Para manatili tayong berde, manatili tayong, kahit sa panahon ng tag-init, kapanahon ng tag-tuyo, mananatiling berde at patuloy na namumunga. So we grow in our faith when we get, kailan daw? Daily. Pag araw-araw tayong humihingi, kumukuha ng nutrients mula sa salita ng Diyos.
So, ilan po sa mga application na gusto ko pong i-share sa inyo para sa panimula ng series na ito. No? Number 1, put our confidence in God knowing that God is with us. Kapag tayo ay confident sa Diyos, natutuwaan Diyos sa atin. Ibig sabihin, nagtitiwala talaga tayo sa Kanya. Ang pinakamainam na paraan ng pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos ay yung hindi tayo nagpapanik. Ang dami mong problema sa buhay, hindi ka nagpapanik. Yan yung panahon na nagtitiwala ka sa Diyos. Napansin ko sa mga anak ko, pag kagaya ng isang araw, tumatawid kami sa Pilapil, tapos may fish pond. Medyo malalim yung fish pond. Takot na takot yung anak ko umiiyak siya, nandun siya sa gitna, kami nakalampas na. Tinitingnan ko lang siya, iyak siya ng iyak, hindi siya makalakad. Kasi natatakot siya, baka madulas mapunta ron sa fish pond. Nung sinamahan ko na, sabi ko, sige, samahan kita, inawaan ko yung kamay. Alam niyo po kung anong, naglakad siya ng maayos, tumahimik siya, nakarao siya, no? Doon sa kanyang, kumbaga, pagdurusa ng isang bata, no? Bakit? Kasi confident siya sa akin Alam ng anak ko na kaya ko siyang hawakan, kaya ko siyang pigilan kung sakaling madulas siya. Nandun yung tatay niya. Yun po yung confidence ng anak ko sa akin. Ganun din po ang gusto ng Diyos sa relasyon natin sa Kanya, no? When we put our confidence in Him, hindi rin tayo magpapanik. Hindi rin tayo kumbaga para tayong pinagsakloban ng langit at lupa at punong-puno ng problema, nagmumukbok na lang, no? Kapag may confident po tayo sa Diyos, yung confidence natin nasa Diyos, magiging confident din tayo sa ating mga sarili. Na minsan, pag tinignan ka ng ibang tao, nakangiti ka, masaya-masaya ka, pero ang dami mong problema, no? Kasi confident ka sa Diyos. Dahil when you put your confidence in God, pati ikaw naging confident din. Pag kagaya ng anak ko, hinawakan ko yung kamay niya, naging confident siya. Yung confidence niya nasa akin, to siya rin mismo naging confident, hindi na siya nag-iiyak. So ganyan po tayo, no? Let's put our confidence in God knowing that God is with us. Pangalawa po, exercise our faith especially in tough situations. Yung pananampalataya po, in-exercise po yan. Kumbaga, isinasabuhay. Hindi lamang po sa mga simpleng bagay or ordinary days, even in tough days, even in tough situations. Para sa normal Christian experience, no, pag pinagpapala ka, okay, everything is fine, masaya ka, tuntua ka, nagpupuri ka sa Panginoon. How about in tough times? How about kapag yung sitwasyon mo, ang hirap na? Pag yung sitwasyon mo, may karamdaman yung mga mahal mo sa buhay, or malubhang karamdaman, or wala kang pantuition sa anak mo, pag-graduate na anak mo, wala ka pa rin pantuition, no? Ang dami pa natin problema, pwede natin ilista yan isa-isa, no? Pero tanda natin, yung pag-exercise ng faith, mas lalong kinakailangan yan in tough times, yung mga mahihirap na sitwasyon. Dapat hindi tayo nagpapanik, nagtitiwala tayo sa ating Diyos. That is exercising our faith. Number 3 po, get daily nutrients through daily devotion. Magandang disiplina po talaga kahit sinong tanongin nyo. Kapag araw-araw ka nagbabasa ng salita ng Diyos, no? Inuunawa mo yung sinasabi ng Diyos rito, isinasabuhay mo. Nagkakaroon ka ng daily nutrients. Kumbaga para kang isang halaman na araw-araw dinidiligan. Kaya po kung isang beses ka lang nagbabasa ng Bible sa isang linggo or isang beses ka lang nagde-devotion, matutuyo ka talaga yung buhay spirit, yung buhay Kristiyano mo matutuyo talaga, no? Kaya yung nutrients po, everyday yan, kung paano tayo kumakain araw-araw ng literal na pagkain, ganun din tayo kumakain ng spiritual food everyday. So, get daily nutrients through daily devotion. At ito po ay makakatulong talaga sa ating paglagong spiritual. So, let's grow deep, being rooted in God's Word. Now, para po sa ating discussion, why should we need to exercise our faith in order to grow spiritually? No? Discuss natin ito sa ating mga discussion group. Bakit kailangan nating exercise yung faith natin in order to grow spiritually? Para naman po sa ating panalangin, Father, I ask you to please
feed me with spiritual food daily. Help me to acquire a discipline of reading and meditating on your word. Teach me every day about who you are and what you want me to do in this world. Let me grow in the faith. Enable me to trust you even in tough situations. I pray that you will be with me and that I will be conscious of your presence at all times. Yan po yung pagiging confident sa Diyos, yung pagiging confident sa sarili dahil nandyan yung Diyos kasama natin. No? So sama po natin ito sa ating mga panalangin at gusto ko lang magpasalamat sa ating kaibigan si Brother Alvin na katuwang natin dito sa ating daily devotion. At kung meron po ay natutunan, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Yun lang po, pagpalain ka na ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.